Network Entertainment. So parang nagiging malambot na yung mga tao. Gusto nila maging nice guy. Ang gusto ko actually is reading books. Puta, parang ako yun Parang ako yun Ang gusto ko ay reading books and writing poems. And yun ang gusto. Parang okay, baka ma-attract yung mga babae dito kasi pag nice ako, baka ma-attract sila. Ang problema raw sa mga ganyang tao, the nicer the guy you meet, mas basura yung internet search nila. Why Men Hate Women. Yan ang aking clickbait title. Pero maganda to episode na to, promise. Welcome to Intellectual Wall with Victor Anastasio. Produced and recorded here at the Pod Network. Andito na naman ang ating blue light para tayo si Mr. Freeze. Kung kilala niyo si Mr. Freeze, malamang may gout na rin kayo. 90s pa yun, no? Batman. Pero maganda tong kasi siguro my whole adult life, binabasa ko mga self-something libro. Money, how to save, how to invest, mga ganyan, positive thinking. Yan. Ngayon naman, gaya ng sinasabi ko sa mga podcast, parang connected yung mga yan. Nakikinig din ako ng mga podcast. Pakinggan nyo guys yung ano ba yun? Anong title ng podcast na yun? Hindi ko maalala. Basta Espanyol siya eh. So pakinggan nyo, tapos hindi nyo maintindihan. Pero may recommend siya doon na libro, El Camino del Hombre Superior. So parang doon gusto ko yung nagra-rabbit hole ako eh. Okay, recommended reading. Andun nga ako ngayon sa paano ba maging okay na lalaki. Tapos connected doon sa stand-up comedy, especially no 90s, 2000s, ang daming ganyan. Ang daming one-sided na women are crazy. Women are crazy. Mga ganyan, mga Def Jam. Women are crazy. 'Di ba? Mga ganon na. Tapos nawala siya kasi syempre nagpo-progress yung mundo, adjust yung mga komedyante kasi ayaw nila mawalan trabaho. So less na ngayon, 'di ba? Kung dati common 'yun. Alam niyo yung problema sa mga babae. Ayan, 'di ba? Ang daming ganun. Tapos sabi sa akin ni na Alexio sa isang waiting area, grabe talaga yung mga jokes mo dati, no? Nung single ka, talagang galit sa babae. Parang doon ako na paano. Para nagsimula. Tapos meron ako doon, kung matagal na kayo nakikinig sa akin nung pandemic, meron akong 2020 gang na set na talagang puro kababuyan. Kasi nga tigang ako, 2020 gang. So natanong ako, bakit ako galit sa babae? Diba? Kaysa maging defensive and related dun sa isa kong podcast, connected lahat yan. Para tayong spiderwebs dito eh. Diba? Yung nag-spiderwebs kasi ako. Nakalimutan ko tuloy sinasabi ko. Basta connected yan eh. So parang imbis na maging defensive, yun, naalala ko na, diba? Dapat daw pag lalaki ka, hindi ka defensive eh. Dapat daw malakas yung nerves mo para hindi ka defensive. Dapat tanggapin mo. Bakit nga ba ako galit sa babae? Hanggang sa putya, nakabasa na naman ako ng isang libro na as usual, hindi ko sasabihin yung title unless pumunta kayo sa Telegram group ng Intellectual Wall. Ang link niyan ay nasa description ng episode na to. Hahanapin ko lang yung quote na yun Kasi bakit ako galit sa babae, di ba? Lagyan natin ng magandang intro. Putya, tumingin ka sa Instagram ngayon. Ang daming mga alpha male testosterone na women only want your money, ganyan. Talagang mapopoison yung utak. Ako, 38 years old na ako, pero minsan hindi mo talaga maintindihan yung babae, hindi mo talaga maintindihan yung mundo, 'di ba? Parang maghahanap ka. May joke nga si Red na maganda dati tungkol sa girlfriend niya at the time. Sabi niya, alam mo, nung nagka-girlfriend ako, naniwala ako sa horoscope eh. Kasi minsan hindi ko na lang talaga maintindihan yung girlfriend ko eh. Iniisip ko, baka nga kasi Gemini siya. Alam mo yun? So, yun yung misunderstanding leads to hate. Hate leads to, sabi nga yan ni Pirated Yoda. Pero diba, tignan mo yung sa Instagram. Ang daming nakasulat dun na women, alam niyo yung comment na yun? Women, tas may coffee. Women, coffee. Diba? Meron mga ngayon na
Sigma male, yung mga sigma male, may alpha male, nakakakuha ng maraming chicks. May beta male, hindi nakakakuha ng chicks. At may sigma male, walang pakialam sa chicks. Wow, putang ina. Siya na, di ba? Bakit may mga ganun tao na parang, or may mga incel din na tinatawag. Di ba? Yung involuntarily celibate. Di ba? May mga ganun din. Yun yung mga inaasar na pumupunta sa anime convention para manghipo ng mga babae, para ano ng mga anime na naka-cosplay. Ang daming ganyan. 'Di ba? Bakit? Hanggang sa na-realize ko parang hindi naman ako, sabi nga ng librong to, meron kasing mga tao na mayaman or gwapo. Madali sila makakuha ng babae. 'Di ba? Pero may mga isang group of guys katulad ko na hindi naman mayaman, hindi naman gwapo. So parang ano yung gagawin mo? So sinusubukan natin maging mabait. Sinusubukan natin maging nice guys. Di ba? Tapos magtataka tayo, bakit hindi tayo nakakuha ng chicks? Mabait naman tayo. Iba tayo sa iba tayo sa ibang lalaki. I'm not like other men. Men are trash. We're progressive. Sabi nga ni Bill Burr, may joke siya na may mga lalaking ganun na sobrang kumakampi sa female feminist movement. Parang ginagawa ng mga grade schooler na gusto nila makipagbati sa mga girls in the hopes na makasex nila mga yon. Pero hindi naman gumagana. 'Di ba? So related din to sa stand-up comedy na, alam mo yon, bakit ang daming galit sa babae. Nagde-delay lang ako kasi hindi ko mahanap yung post na yon. Pero malapit na. Hanggang sa nabasa ko tong libro na to. Sobrang enlightening, guys. Maganda tong episode na to. Na kung bakit tayo galit sa babae. Putya, ngayon pa nag-load no? Talagang if-fail ka ni Globe pag sinabi mo, panoorin mo tong video na to, hindi siya maglo-load Ito, malapit na. Boom! Ito. Ang root daw ng women hate sa mundo ay dahil masyado mong gusto yung babae. Di ba may alpha male, sigma male, lahat yan naka-base sa babae. And again, may joke si Neil Brennan, everything we do is to impress women. Diba? And may joke, I think, si Joe Rogan na alam nyo kung bakit nagawa yung pyramids? Nagpapa-impress tayo sa babae. Ang dami natin na So, grabe yung male psyche na magpa-impress sa babae. Kaya tayo nagiging sexy. Yung mga feeling ko yung mga nagko-comment sa Instagram na, women, that's why I don't trust women. Alam nyo yun? Yung mga meme na may leon, putang ina, may leon sa Instagram na black and white. Tapos single, taken, building an empire. Putang ina. Yun ang mga feeling ko, hidden incel na nagpapaka sigma male na walang pakialam sa babae daw. Alam mo yun, hanggang sa binasa ko to Nagets ko na kung bakit ako sexist, kung bakit ako chauvinist. Alam mo yun? At I'm sure marami rin sa inyo, kahit di nyo aminin. And quote, Jasper of Intellectual Wall and TPN. Ayun, nag-chat lang si Jasper. So yun yung nabasa ko. Okay, thanks Jasper. Gulo, no? Okay, game, basa. Seeking women's approval creates rage towards women. Though most nice guys claim to love women, the truth is most of these men have tremendous rage towards women. This is because, napaka-poetic nito, putya, lupit na librong to. This is because we tend to eventually despise whatever we make into our God. When our God fails to respond in the ways we expect, we humans tend to respond in one of two ways. We either blindly intensify our acts of worship or lash out in righteous anger. Boom! Diba? Yun Parang, yung mga lalaki na nagsasabi na wala man akong pakialam sa babae, hindi ko kailangan ng girlfriend. Yung mga babae yan, ginagamit lang yan bro diba? Kalimutan mo na yan, sige maglabang. Ang problema sa babae ay hindi iniinda. Diba naging viral yun So yung root nun ay approval seeking sa babae. Di ba kayo na mind blown dun? Kasi hindi ako magaling magsulat ng libro basahin nyo lang yung libro. Ang title na yun, again, sasabihin ko lang sa Telegram group. Budol, no? Yan talaga. Libre na nga ito Yun ang
strategy ng mga nagpapaka-feminist. Naririnig niyo yun? Parang may dalawang ano yan eh. Either nagpapaka-macho sila, tapos doon nakakuha ng babae, or nagpapakabait sila na sobra, tapos doon nakakuha ng babae. Parang lahat based sa babae. Ngayon, bakit? Sabi ng libro nito, bakit? Bakit ganun? Well, susubukan ko i-explain sa sabog kong utak yung napakagandang libro na sulat niya. Kasi dati raw, sa agricultural society, ang trabaho mo nun, kasama mo yung tatay mo, di ba? Kasama mo yung tatay mo, nagtatanim kayo. So, meron kang male role model. Di ba? Tatanim kayo, may mga uncle ka. Hey, Uncle Frank! Hindi naman nagaganon sa Pilipinas, no? Hindi ko alam. Tio Ramon, o bakit, iho? Ngayong araw ba tayo ay magtatanim ng kape? Oo, magtatanim tayo ngayon ng 3-in-1, iho. Wow, uncle! Kay lakas mo talaga, parang baka. Salamat, iho. Tuturuan kita kung paano maging kasing lakas ng kalabaw. Ganun dati, di ba? Agricultural society, merong male role model. Yun yung bonding nyo ng parents nyo. Di ba? Nagkaroon ng industrial revolution, nagkaroon ng information age. So yung mga tatay, parang naging, alam mo, punta na sa trabaho. So sino kasama ng mga bata? Wala. Aalis sila na 7 a.m., uuwi sila, sasampalin nila yung asawa nila. Di ba? Ganun, yung parang revolutionary road na movie ni Leonardo DiCaprio, yung ganung era na aalis yung tatay, hindi niya nakakaband yung, kasi hindi na sila nagfa-farming eh. Tio Ramon, saan ka tutungo? Tapos na ako magtanim ng kape, sapagkat ngayon ay mundo na ng revolusyong industrial at ako ay gagawa ng isang radio transistor sa isang pabrika. Ganun na si Tio Ramon. Pupunta na siya sa pabrika. So wala nang kalaro ngayon si Iho. 'Di ba? Anong gagawin niya? Sisibakin niya yung kalabaw. Joke lang. Pero ganun, 'di ba? Yun daw yung nangyaring societal shift. Kaya ganun. Nawalan tayo ng presence ng fathers. And isa pa, hindi ko alam kung sinabi niyo to sa libro o naisip ko lang, yung gera. 'Di ba? Walang tatay nun. Walang mga tatay kasi naging sundalo lahat. So basically, yung mga lalaki naiwan sa mga babae. So, at an early age, yung mga bata, 'di ba, isipin niyo sino yung mga teacher niyo nung bata kayo? 'Di ba karamihan babae? So at an early age, ini-implant na sa utak ng mga lalaki, sa boys, para maging mabait na tao, you should please women. 'Di ba? Parang para maging mabait, ito yung gusto ni ma'am. Ito yung gusto, o kung naiwan ka sa bahay, ito yung gusto ni yaya. Ito yung gusto ni mami. Ito yung gusto ni lola. 'Di ba? So para na-ingrain na sa atin, ano mas ba nagsimula? Okay. Na-ingrain na sa atin na maging women pleasers. Yan ang sabi ng libro. And again, kung may babaeng nakikinig nito, parang isipin nyo, napaka-sexist niyan. Pero sakyan nyo lang kasi may sense to eh. 'Di ba? Parang hindi rin sinasabi ng libro na kasalanan ng babae, pero kasalanan ng lalaki, 'di ba? Kasi nawala yung mga tatay eh. Nawala yung mga tatay, nawala yung role model, nawala yung mga Tio Ramon, nawala yung mga uncle. And dahil sa information age, na addict sa trabaho, na addict sa pornography, alam mo yun, online games, alam mo yun, video games, hindi ko alam. Basta yung mga little boys nawalan ng role models. And isa pa, of course, yung feminist movement. Diba yung feminist movement, sinasabi nila men are trash, all men are trash, all masculinity is toxic, equal lang dapat lahat. And meron akong nabasa sa internet na lesbian pareho yung nanay niya. So, andun talaga yung utak niya kahit lalaki siya na sexist ang mga lalaki. Ang hirap tanggalin nyo kasi yung mga role model niya babae. Kaya tayo naging sexist at chauvinist at galit sa babae kasi nung tumanda tayo, teenager na tayo, di ba yung bata ka, madali lang. Okay, please mo si ma'am, tama grades, more or less. Huwag mong basagin yung paso. Hindi magagalit yung nanay mo. Magpo at opo ka. Pero putya, magiging teenager ka. Makakita ka ng magagandang babae. Tapos hindi gusto sa'yo. So parang yung utak mo, shit, hindi ako okay na tao. Kasi
hindi ako ina-approve ng crush ko eh. 'Di ba? Parang naging Diyos mo yung babae, 'di ba? Kung hindi mo ma-approve yung babae, may mali sa'yo, hindi mo matanggap. So parang nagagalit ka dun sa crush mo. Putang ina, mga babae to gusto lang sa mayaman at pogi. 'Di ba? Ganun ka na nag-e-evolve. Sexist ka na. Nasa computer shop ka na ngayon. Isa ka na sa nagko-comment ng women with coffee. Isa ka na sa nagko-comment ng, is there a situation where women aren't screaming? Feeling mo superior ka dahil wala kang pake sa babae. Pero deep inside, ulul. Hindi ka lang kasi type ng crush mo. 'Di ba? Ganun siya eh. Hindi ka lang type ng type mo nung high school. Kaya ka nagiging sexist. 'Di ba? Di ba mind-blowing yun? Kaya ngayon, yung setlist ko, meron pa ba akong mga ganon? Hindi na kasing lala ng 2020 gang. Yung 2020 stand-up special ko. 'Di ba? So yun. Kaya ito nga yung phenomenon. Basta solid to libro. Ang bonus dito sa episode na to, hindi nyo kailangan magbayad, hindi nyo kailangan bumili, hindi nyo kailangan mag-login. Para kasi ang librong ito ay libre sa YouTube. Pucha, pinahinga ko siya libre, naka-publish na siya doon, no? Anong title? Punta kayo sa Telegram group. Kaya naman, no? Tanong nyo ako doon sa Telegram group kung anong title. Tapos yun, nagkaroon ng generation ng mga lalaki na iniisip nila masama maging lalaki. Nagiging opposite sila ng tatay nila. Kasi sinisiraan din ng mga magulang nila. Hindi naman sinisiraan, pero yung one-sided, yung sinasabi ng nanay nila, alam mo yung tatay mo? Alam mo yung Tio Ramon mo? Hindi yung Tio Ramon mo. Pinagpalit ako sa ibang babae. Masamang tao yan, ganyan. So, ang ginagawa ng mga lalaki ngayon, ginagawa nilang opposite ng tatay nila. So, nagiging reactive kung sino sila, di ba? Imbis na mag-ano sila, ito gusto kong magpalakol. Putya, gusto kong magpalakol. Gusto kong magpasabog ng mga bagay. Ganun yung Tio Ramon nila. Sila parang, ay, masama yan. Masama weightlifting. Masama mag-weightlifting. Masama mag-boxing. Kasi, ganyan yung Tio Ramon, ganyan yung dad ko. Boxing, blood sport it's bad because my dad did that. So, parang nagiging malambot na yung mga tao. Gusto nila maging nice guy. Ang gusto ko actually is, reading books. Puta, parang ako yun Ang gusto ko ay reading books and, writing poems. Yun ang gusto. Parang, okay, baka ma-attract yung mga babae dito kasi pag nice ako, baka ma-attract sila. Ang problema raw sa mga ganyang tao, the nicer the guy you meet, mas basura yung internet search nila. Di ba may sense? Kasi may kaibigan, may tao nung high school ako, ibang section siya. Parang napakabait naman itong taong to. Hindi ako makapaniwala. Parang yung boses politiko. Ano kaya yung skeleton sa closet niya? 'Di ba? Ang hirap sabihin ng episode na to na hindi sinasabi yung title ng libro. So hindi na kayo pupunta sa Telegram group ko. Pero sabi niya, ang problema raw sa mga nagpapaka-nice guys, ang nila sa buhay, pag nice ako, dapat nice ka rin sa akin. So hindi sila gumagawa ng mabubuting bagay sa girlfriend nila o sa nililigawan nila dahil bukal sa puso nila. Ginagawa nila yon kasi ina-expect nilang machupa. Alam mo yun, to be explicit, ina-expect nilang maka-69. Tapos pag hindi nila nakuha yun sa pamamagitan ng pagiging mabait, nagagalit sila sa babae, andyan na naman sila sa internet. Andyan na naman sila sa strip club ng ganyan lang naman yung mga babae. Yan lang naman ang silbi ng mga babae. Yan lang naman gusto nyo, pere. Pero deep inside, hindi naman nila ginagawa yung mabubuting bagay sa nililigawan nila para sa kapakanan ng nililigawan nila, kundi para makakuha lang ng tsupa o para medyo explicit. Hindi ganito yung libro pero ako na nagsasalita so medyo reinterpreted and misinterpreted na. Pero parang ganun na nalinawan ako na oo nga ilang traits ba nitong librong to yung meron ako.
na nagpapaka-nice ka lang para makakuha ng approval. Hindi mo ginagawa yung tamang bagay dahil tama siya. Ginagawa mo siya, yung sinasabi ng mga kabataan ngayon, virtue signaling. Diba? Yung mga magti-t-shirt ng #MeToo na lalaki. O yung mga, basta yung mga nag-over feminist na parang may tansya ka na parang hindi sincere. Siguro may mga sincere, pero alam mo yun, parang na-enjoy mo lang ba yung company ng babae at approval ng babae kaya mo sinasabi yan? Yung mga ultra woke na, alam mo yun, parang gusto mo lang ba manghipo kaya ka na pupunta sa meeting na yan? Hindi ko sinasabing lahat. Pero may katotohanan nga yun eh, sinasabi ng librong to. Kasi yung mga nice guy, hindi raw totoong nice. Kasi dishonest nga na imbis na sabihin mo na, oy, gusto kong halikan kita. Hindi ko, bastos na mga example ko, sa chicks. Sa chicks. Imbis na sabihin mo yun, ang gagawin mo, oo nga no, women's rights. Women's rights, no? Women's rights, mga lalaki talaga. Alam mo yung mga ibang lalaki, gusto lang halikan ka sa chicks. Ibayin mo ako. Kasi women's rights ako eh. Women's rights ako eh. Tino, pinatatuo nga itong rainbow na eh. Pink na yung kabila eh. Alam mo yun? Pero deep inside, nagpapakabait lang sila dahil may ulterior motive sila. Diba? At ang nagsulat nitong librong to, therapist din eh, kaya matalino siya. Yun yung nga sinasabi niya, the nicer the guy, again, rene-rephrase ko, the more fucked up the fantasies, alam mo yun, the search. Dati, scriptwriter ako sa ABS. Ang Mac pala, nakikita niya yung recycle bin ng mga hard drive na hindi nakikita sa Windows laptop. Basta parang may ganun eh. Kasi nung plinag nung isang tao yung ano niya, hard disk niya sa Mac ko, putya, nakita ko yung mga laman ng mga incest, Japanese mother incest, mga ganun eh. Yung pornography ay next episode naman. Di ba kasaya? Ang title naman ng next episode natin ay Bakit Ka Jacolero or something like that. Or porn. Healing our soul through porn. Basta ganun. Ang interesting ng topic, no? Pucha, di ba? Ang saya eh. Pero anyway, plinag ko yung hard disk niya. Lumabas to, no? Mother, incest. Parang puta, mind blown ako na parang okay naman tong taong to. Pero totoo, di ba? Nagpapakabait ka kasi nare-repress mo yung mga gusto mong mangyari kasi bad. Yun din, di ba? Sinabi sa'yo ng society na bad yan, masama yan. So, i-repress mo na lang. Hindi mo na nare-repress. Papakita mo lang sa internet search mo kung ano-ano mga kababuyan. Sa mga joke mo sa 2020 gang. Di ba? Kung ano-ano kababuyan. At saka sinabi niya, yung mga lumaki yung mga ganyang nice guy sa strict. Napaka-common yan sa Pilipinas at saka siguro sa States kasi doon sinulat yung libro. Kasi relihiyoso tayo, di ba? So, yung home mo, very restrictive. Naalala ko sa Ateneo noon, may merit, demerit. Pag may ginawa kang tama, merit. Pag may ginawa kang demerit. So, nabuhay ka sa bawal yan, masama yan, huwag mong gawin yan. So, pag feeling mo may masama kang ginawa, may demerit ka, or sin yan, hindi ka na worthy. Hindi ka na worthy of love and affection. Di ba, nung bata raw tayo, kunyari, may ginawa kang mali. Imbis na aminin yun, since religious yung mga family dito, at yung mga school dito, may merit, demerit. Bad, good. Good boys, bad boys. Di ba, hindi naman sinabing, boys who did something bad. Puta, nakasulat, bad boys. So, bad boy ka na. So, imbis na aminin mo yung mali mo sa teacher mo, sa magulang mo, tatago mo na lang. Diba? So itatago mo, magiging shame yun, tapos magiging nice on the outside. Pero deep inside, ikaw yung putya ay nasa hard disk mo, may incest porn. Diba? Putang. Diba? Super messed up eh. Kaya nung binasa ko yung libro to, parang, mind blown. Kasi diba, religious school eh. Diba? Mga Pilipino, religious family. Ayun ang nangyayari. So, bata ka pa lang, diba? Gaya na sinabi ko start na episode. Una, dapat piniplease mo yung mga babae. Kung hindi, masama kang tao. Pangalawa,
Kung may mali sa'yo, hindi ka worthy of salvation, hindi ka pupuntang heaven, may mamamatay na guardian angel. Hindi ka pupuntang heaven, hindi ka good boy, hindi ka deserving mahalin na magulang mo. So tatago mo lang 'yun. Tapos nare-repress 'yun hanggang sa yung joke ko nga nung 2020 gang, yung mga porn site, parang mga drug dealer na pagka sanay ka na sa dose na 'yun, tataasin nila yung dose mo. Alam mo 'yun? Yung parang una, innocent pa yung search mo eh. Parang blonde, cute, blonde. Tapos mamaya, blonde, outdoor, sex. Mamaya, putya, ba't may kabayo na dito? Di ba? Parang ganun na nangyayari kasi nire-repress mo. Lalo kang nahihiya sa sarili mo. And ayaw mo lang aminin na gusto mo sa babae pero hindi mo makuha. Kaya ka incel or kaya tayo. Di ba? Baka sabihin nyo, kaya tayo incel, nagiging incel or kaya tayo nagiging chauvinist. Nasasabihin mo, gusto lang naman ng babae, mayaman, pupunta ka sa relationship, isipin mo, gusto lang naman nito, pera. Putya, di ba? Di ba? Gusto lang naman ito, movie star. Pag nanonood ka, magsiselos ka kay John Lloyd, ganun, kasi iniisip mo, hindi ka naman, di ba? Parang mali eh. So yan ang nangyayari, nagkakaroon ka ng galit sa babae. And hindi maganda yon, di ba? Kaya basahin yung libro. And yung way daw para pagalingin yun is hindi maging more feminist. Is to magkaroon ng male friends. Diba? Hindi ko ma-explain eh. Putz, hindi man ako author eh. Komedyante lang ako eh. Basta basahin nyo lang yung libro. Kung naging interested kayo sa topic na to. Kung meron kayong feeling na minsan naiisip nyo sa girlfriend nyo, sa asawa nyo na, ay na mga babae talaga. Ay, nako. Baka ikaw yung problema. Alam mo yun? Kasi feeling mo, pag galit siya, wala kang approval niya. So feeling mo, ikaw yung padre de pamilya na iniisip mo, baliw yung mga babae. Pero in truth, ikaw lang yung little boy na hindi nakakakuha ng approval ni mommy. Di ba mind-blowing yung mga gantong shit? Akala mo macho ka na ikaw yung rational, na yung babae emotional. Pero deep inside, ikaw lang yung batang, oh shit, hindi ako nakakuha ng merit kay teacher. Hindi ako nakakuha ng good boy mula kay mommy. Kaya galit ka na sa asawa mo. Tangin na, di ba? Lalim, di ba? Yan ang intellectual wall. Pucha. Again, yung title ng libro yun ay sasabihin ko sa inyo pag sumali kayo sa Telegram group. At ang daming ganyan all throughout stand-up comedy. Ganyan ako pinalaki ng stand-up comedy rin. At di ba, merong women are too emotional, men are too rational. Puro ganun eh. And yung mga bagong generation ng stand-up, parang hindi mo na masyado maririnig yun eh, di ba? Gaya nga ng sinabi ni Sarah Silverman, kailangan makikinig ka rin sa mga college students kasi on the right side of history eh. Kasi may mga nagsasabi rin na, hindi na tayo pwede mag-joke ngayon kasi masyado nang woke. Which is, may truth din naman, pero at the same time, makikinig ka rin eh. Alam mo yun? Kundi, para alam tito sa party na DOM, na lasing. Alam mo yun? Kaya malupit yung mga ganitong libro eh. Alam mo yun? Makikinig ka rin sa Gen Z. Sheesh! Diba kasaya? Ang daming mga joke na ganyan. And yung iba, totoo pa rin nga naman. Pero at the same time, kailangan, di ba, ma-realize mo rin na, okay, bakit ba ako galit? Bakit ba ako galit? Baka nga ako nga yung little boy na dapat good boy lang, na dapat nasa good boy list. Dapat good boy kay mami, na porke galit yung babae sa akin, wala na akong kwenta. Kaya sabi niya, dapat may kaibigan kang mga lalaki. Para kahit galit yung asawa mo, girlfriend mo, or boss mong babae, or hindi ka sinasagot ng nililigaw mo, kung single ka, or walang may gusto sa'yo, kung bata kang lalaki, pag may buddies ka na lalaki, okay ka pa rin, di ba? Versus, and then ang common daw dito, sa mga gantong quote-unquote nice guys, mas comfortable sila in the company of women. Because men are too testosterone-driven, they're too alpha, they're too toxic, yung mga women are too genuine. Pero deep inside, gusto lang nila ng approval ng babae. At na-intimidate sila sa lalaki or hindi nila maintindihan or
hindi sila in touch sa masculinity nila, kaya ganun. So, healthy pala yung male friendships. So, mga babaeng nakikinig, kapag may male friendship mga asawa nyo, hayaan nyo lang. Sabi sa libro pag may ginawa masama, huwag nyo sisihin. Sinabi ko lang naman libro Sabi mo, mag-male friends, ayun, pumunta sila sa beer house, ayun, nagbasagan ng bote, naghipuan, may hinipuan babae. Hindi, sila. Hindi ko alam. Joke lang. Yun. Yan lang. Yun lang naman ang hobbies ko Mag-gitara, mag-travel, magbasa ng libro. Ano pang pag-uusapan ko dito, di ba? Yun lang. Maraming salamat sa pakikinig sa Intellectual Wall with Victor Anastasio. Ayun, nagiging na tong isang book club book review club. Pero gaya na sinabi hindi nyo kailangan bumili sa Amazon, hindi nyo kailangan bumili sa Powerbooks, tama ba? Fully Books, and Powerbooks. National Bookstore, International Bookstore, Amazon. Sa YouTube lang to. Libre nyo lang pakinggan. Ang kailangan nyo lang gawin ay pumunta sa Telegram group at magtanong, ano yung title ng libro? At magbayad ng GCash ko ng 1,000. Joke lang GCash. Libre lang. Anyway, yun lang ang hobbies ko ngayon. Yung mga ganyang... Dati kasi ang hobby ko yung mga conspiracy theory, how money works. Yung mga ganyan, parang si Bill Burr. Yung komedyanteng si Bill Burr. The dollar is not backed by gold. Yung mga ganyan, binabasa ko niyan Dollar is not backed by gold. Banks are, which is totoo naman, banks are drug dealers, international, yung putang mga, parang thriller yun pag binabasa ko yung mga ganong non-fiction. Ngayon naman, ito yung mga non-fiction na binabasa ko, yung mga, sa tingin mo lalaki ka pag maangas ka, hindi, ikaw lang ay little boy na takot sa mami mo o kay ma'am nung grade school. Yun yung mga dinideep dive ko ngayon ika nga. Saya Medyo sadista kasi parang makikita mo sa sarili mo, napaka-fucked up ko palang tao, no? Akala ko okay yung childhood ko, pero putya. Kung okay yung childhood ko, putya. Hindi ako stand-up comedian Marirealize mo ganun, di ba? Kung okay childhood ko, di manager ako sa FMCG. Hindi ako stand-up comedian. Maraming salamat. Sana nakatulong tong podcast na to. O kung hindi, sana naaliw man lang kayo. O kung babae kayo, 'di ba? Nakakatakot yung title, clickbait siya, pero kampi pa rin sa babae. Na yung hate against women ay hindi kasalanan ng babae, kasalanan ng lalaki. Maraming salamat, The Pod Network. Yan ang ating unang episode pala ng solo episodes, Intellectual Wall. Yan ang mga tinatakbo ng utak ko ngayon habang nagsusulat ng jokes. Minsan kasi yung mga ganyan, ang hirap gawin joke alam mo yun, kahit gusto mo. Kasi sasabihin ng mga iba, bakit hindi ka gawin mo yung platform mo? Putya, pakinggan nyo to episode na to, paano nyo mahanapan na nakakatawa to, diba? Ang hirap Pero mahanapan natin yan. Dahil nandun ang challenge ng stand-up comedy kung paano mo turning negative matter into positive energy. So someday, pag mas gumaling na ako, alam mo yun, baka lumabas na itong mga episode na to sa 1 hour special ko. Ngayon, nasa complaint pa na ako tungkol sa Philippines Mga ganun. At natatouch on ko naman na, diba, yung pagiging religious natin. Bakit tabu yung abortion? Diba? Favorite joke yun ng mga nakikinig sa akin yung fetus jokes. Kung di nyo alam yung fetus jokes na yun, nakumanood kayo live. Next na siguro mga incel jokes. Lahat yan nagpa-perfect storm lang sa utak ko Tapos, ang next episode natin, putya maganda rin, if I may say so myself. Kung bakit naman tayo jacolero. Di ba nung una, bakit tayo sexist? Bakit tayo incel? Ngayon naman, next episode kung bakit tayo jacolero. Till the next Intellectual Wall, peace out.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.